Okay, another day. Good morning sa inyong lahat mga sir, mga kabro, mga boss at mga boss chief general. Okay, TMX 155 naman ngayon from La Union. Ayan po yung andar mga kabro. Ayan, napakaingay. Magaspang mga kabro. At kapag nire-rev na rin natin dito, may usok na rin sa kanyang tambutso. Yan, kitang-kita yung usok. Oh, napakaingay mga kabro. So, sa pagkakaalam ko, nasa 10K lang yung budget ni boss. Pero yung 10K na yon sigurado magkukulang dahil sa dami ng tama nitong kanyang makina. Ayan. So, ang gagawin natin dito, yung pinaka-importanting pyesa at lalong-lalo na yung ingay, aayusin natin mga bro. Ganon din yung kanyang usok. Umuusok yung tambutso. Titignan natin yung connecting rod, sirado mga kabro. Tapos clutch damper, timing gear, cam follower, push rod. At saka excuse me po, valve seal. Yan, makikita natin lahat ng papalitan dito sa kanyang makina mamaya kapag naibaba na natin at nabaklas na natin tong kanyang makina. Okay, ni-road test ko to. Andito tayo sa bandang Percy Gas Station. Yan, Percy Gas Station. Mismong kanto mga kabro. Ni-road test ko tong motor niya dahil gustong ipa-road test ni boss from La Union. Magaspang pa yung takbo niya. Kaya titignan natin mamaya yung mga transmission gear. Okay, tara na sa laboratorio at baklasin muna natin yung kanyang sidecar. Yan, tanggalin natin yung sidecar, transformers, para may pasok natin tong single doon sa ating laboratorio. Okay, tara na. Okay, nabaklas na mga kabro yung TMX 155. Ayan. At bali dalawa yung binaba natin ngayon mga kabro. Pati yung Pinoy na nakapila kahapon, yung hinatid dito ni boss. Po, saan nanagan mo boss? Alex Sega. Bayaw ni kabro Giancarlo Basera Tulabot. Yan. Ito yung motor niya mga kabro. Ang naging problema ng motor niya, pagbaklas nila brother Joby kaya nandun sa bandang clutch side. Dito sa bandang clutch side dito. Yan, yung main shaft, papalit lang sana ng lining, kaya lang nung kumalog yung housing, pati yung main shaft dito, napakalakas ng uga. Tapos napakalakas ng pasok, tapos pahila, napakalakas mga bro. Kaya sabi ko kay boss, alanganin to, ma-overhaul to at may sirang bearing, pati yung iyong idle gear, sabi ko sa kanya. Kaya ngayon nung binuksan na namin, in-overhaul na namin. Ayan, ito na yung kanyang bearing. Pilot bearing. Yung 6202 na bearing. Ayan. Ito, 6202 na bearing. Wasak. Ayan, mas masakit pa sa break up ni Kagawad. Oh. Wala namang jowa. Oh, yung mga bulitas niya, kulang na ng isa. Ayun oh, nabungalan na ng isa yung kanyang bearing. Oh, sigurado to nung ginagamit pa ni boss to, nagra-running clutch na to kahit nakapisil sa clutch. Sigurado umaabante kahit nakapisil sa clutch, kahit nakakambyo at nakapisil sa clutch, umaabante. Kaya ito yung problema niyan. Kasi yung main shaft pumapasok ng mabuti doon, tapos yung lining mo hindi na masyadong bumubuka. Ito yung problema. Salamat bro. Okay. Ito, tapos yung isang idle gear. Nasaan yung idle gear niya, Brad? Ayan o. Yan. Yung ganito niya, papalitan din natin dahil makikita nyo yung tanso niya, gas-gas na. At yung ipapalit natin, ayan o. Yan. Malakas na yung uga mga bro, pati ang papalitan na rin natin. Okay? Ayan. Bearing.
lining, timing gear. Tapos, clutch lining, clutch damper. Yun ang papalitan natin sa Pinoy. Mamaya update ko na lang kayo. Bale, dalawa ang baba natin. Tapos, rebore din pala tong kanyang motor mga bro dahil umuusok na. Yan. Yung 155 naman, medyo masakit-sakit din sa bulsa to. At shoutout kay boss from La Union. Boss, nananagan mo boss? Bini, boss, Bini. Benny Kalago, boss. Kalago. Yun, si boss Benny Kalago. At si madam, nananagan mo madam? Ma'am. Ay, An ma'am. Si Madam An. Ito naman ang kanyang motor, mga kabro. TMX 155. Umusok kanina, nakita nyo dun sa video natin kaninang ni-road test natin. Umuusok. Ayan, gas-gas yung piston, mga kabro. Gas-gas. Pati yung kanyang black gas-gas, kaya paparibor din natin. Pati valve seal, sigurado. Papalitan natin dyan. Tapos itong kanyang connecting rod. At ang pinagtatakaan namin kanina, itong kanyang clutch housing, bakit walang damper? Sabi ni Brother Lito, walang damper. Sabi niya, walang damper, oh. Oh. Parang bakal yung tumutunog, brother. Eh. Local yung nilagay na damper dito. Ayan, napakaingay nito. Tapos, countershaft axle. Ito yung medyo mabigat-bigat na pyesa dito sa TMX 155. Tapos itong lagayan ng sprocket na maliit, makikita nyo dito. Oh, bungal-bungal na. Ngaubo na, ngaubo. Oh, ngalbo, bungal. Yan. Kaya papalitan na natin tong countershaft axle. Makikita nyo tong dulo niya. Ayan, nahukay na tong dulo niya. Pati yung kanyang pilot bearing, papalitan na rin natin. At ang salarin dito sa pagkapudpud nito, ito na naman mga kabro. Steel bushing na naman, oh. Oh, steel bushing na naman yung tornilyo sa may sprocket sa likod. Yan. Kaya mamaya bibilang ko na rin ng bushing tsaka stud bolt. Para hindi persado yung inyong countershaft axle kapag tumatakbo. Kasi kapag yan, steel bushing, persado, wala nang play. Hindi gaya nung standard, yung stock, may rubber sa gitna. Yan, kapag nagabanti ka, magbabounce muna ng konti, hindi persado yung inyong countershaft axle. Okay? Yan, tapos na. Bibili na lang tayo ng mga pesa. Matibay na, matibay na. Yan. Matibay na, malaki naman gagasolin mo. Yan ang pinakamatibay na sprocket bolt ng sprocket sa likod. Pero, kapag tumagal, yan naman, nagsisirain niya. Okay, lalo na pag mahigpit yung inyong adjust sa kadena. Yan ang mga dadalihin niya, countershaft axle. Yung original nito, nasa 4,000 pababa, hindi naakyat. 3,000 pataas, ganon. Okay? Yan. Okay, yung 650. Yung pilot bearing naman ito, papalitan din natin to. Yung original din ang ilalagay natin dito na Honda. Siyempre, original. Para matibay. No, boss? Mabigat-bigat pa naman yung sidecar ni boss. From La Union. Saan sa La Union, boss? Bawang, boss, bawang. Bawang La Union. Ayun. Bawang La Union si boss. Yan. Benny. Boss Benny. Tara na. Bili na tayo ng pesa, mga bro, para hindi na tayo abutan ng tanghalian. At baka magutom ang aming mga buksit at mga tiyan. Wala pa si Kagawad, sunduin kong mamaya. Daanan ko nga doon. Yan. A few moments later. Okay mga kabro, nakabili na tayo ng mga pyesa na dapat kailangan dito sa motor ni boss. Ayan. Ano na ulit na agad mo, boss? Benny, boss Benny. Si madam, oh. Ito yung kanyang sigunyal. Napapalitan na natin ng connecting rod at dalawang side bearing. Okay? Ayan pala, hindi nakukuhanan. Dalawang side bearing tsaka isang connecting rod. Napapalitan na natin. Tapos yung kanyang block. Ayan, naparibor na rin natin. 0.50 na yung kanyang bore. Okay? Ayan na. Tapos yung kanyang countershaft axle, napalitan na rin natin. Bago. Original. Ayan. Ito lang naman ang tatanggalin nyo, yung kwarta, yung fourth gear na gear ang tatanggalin nyo lang kapag nagpalit kayo ng countershaft axle. Siyempre, ito rin, pilot bearing na original. Yan. Ito na yung kakabit natin. Okay. So, assemblein na natin ito mga kabro. Bumili na rin pala tayo ng neutral indicator, yung tanso dito. Ayan, nandito na rin yung tanso. Yan. Ito mga kabro.
Dahil nung nag-change oil daw si boss, eh may nakita siyang ganitong tanso na nalaglag kasama nung langis. Ayun na yung neutral, yung tanso ng shifting gram. Kaya bumili tayo para gumana pa rin yung neutral light ni boss. Okay, assemble na natin to. At narinig nyo naman yung andar nito kanina, maingay. Ayan, si Brother Jobe, busy. Tatanggal ng clutch damper. Okay, assemble na natin to. Mamaya na lang, pakita namin sa inyo pag nabunan natin to mga bro. Shoutout kay Kagawad. Pantamulik niya dito. One eternity later. Okay, update mga kabro. Tapos na po natin assemblin yung TMX 155 at kinakabit na lang yung mga dapat ikabit. Tapos magpapalit pa ng stud bolt sa sprocket sa likod at bushing ng hub sa sprocket sa likod mga bro. Kaya hintay lang natin, tas pandarin na natin yan. Antabayanan ninyo kung anong magiging andar niyan. Kanina napakaingay. Tignan natin mamaya kung tumahimik. Okay Kagawad, banat. Ayun po si Kagawad. Bale, siya muna yung pinapaikot ko ng mga tornilyo dahil medyo pagod na yung kamay natin. Oo, mga guys. Okay. Shoutout pala kay mama ko sa sa mga pinakamahal kong nanay. Shoutout po sa pinakamamahal na nanay ni Kagawad, si Nanay Feli. Saka sa tita ko. Saka sa tita ni Kagawad. Shoutout kay Rachel Mendoza. Rachel Mendoza, shoutout sa'yo. Hindi ka nagpakita Saka dyan sa kumpare ko, yung kanina pinagbilan ng pyesa. Si JC. JC. Ayun, shoutout JC. Oo. Kabro JC. Ng PSS Motor Parts. Shoutout kay Kak. Shoutout kay Kuya Owen Kiyok. Kay Owen. In short, CK Motor Parts. Motor Parts. Naiikot mo na lahat. Apo. Okay mga bro, itutuloy ko na tong makina ng Motopos Pinoy 155. Tapos yun, papandarin na natin mamaya-maya lang konti. Okay, tapusin na rin natin tong Motopos Pinoy 155. Shoutout din sa mga taga-Concepcion. Sa mga tiga Concepcion, shoutout po sa inyo. Sa kumaganda ko, sa mga pisa namin dyan, sa mga kapas, sa Concepcion. Shoutout sa inyo, at sa Paris, shoutout din sa inyo. Okay, assemble na natin to mga bro. A few moments later. Okay mga kabro, bago natin pandarin, tapos na natin at naikabit na lahat ng dapat ikabit. At syempre, bago natin pandarin yung finished product natin sa pagka-overhaul ng TMX 155 from La Union, parinig ko muna mga kabro yung andar niya kanina. Yung maingay. Yung maingay mga kabro, parinig ko muna sa inyo. Music! Ayan, napakaingay. Magaspang mga kabro. Okay, narinig nyo na yung andar ng maingay. At ngayon naman yung after. Pagkatapos natin ayusin at palitan ng mga pyesa. Music! Music, Kagawad. Boom, 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 boom! Ayun o. Huwag mo munang i-rem bro. Yan. Smooth. Smooth, Kagawad. Yeah! Yeah. So bali, kakabit na natin sa sidecar to mga bro. Yan, rem mo nga konti bro. Yun o. Yun o. Yun. Yan. Okay. So, meron pang isang lagitik dito sa bandang cylinder head. Yung kanyang rocker arm. Okay, sinabi ko naman na kay boss dahil yung pin ng rocker arm ay gumigewang-gewang kapag inaangat-angat natin yung rocker arm. Gumigewang yung may welding dito. Yung dalawa. So, yun pa yung papalitan ni boss rocker arm. Or, pwede rin naman ipa-welding. Repair muna. Dapat kapag winelding yung rocker arm, dapat malinis at walang malalaglag sa loob kapag ikinabit. Dahil kapag may nalaglag na welding, na pinag-weldingan, nalaglag sa timing gear, ayun na, iingay na naman. Kaya dapat yung magwe-welding maingat din at yung magkakabit nito. Okay? So ipapakabit na lang daw niya ulit. Papa-welding na lang niya sa loon yun itong kanyang rocker arm. At least, wala na mga bro. Goods na yung andar niya. Kakabit na lang sa sidecar. Tigas bro. Kakabit na sa sidecar mga bro. Okay, brother, dalhin mo na doon. Ayoko ng pandarin, naiinis. Makakasota kami. Yan, kakabit na lang nila sa sidecar. Tapos, yung makina ng Motopos 155, ito na, nabuo ko na rin. Tune up ko na lang, valve clearance lang. Tapos, kapit na rin sa chassis. Ayaw na ng motor. Iba na yung amo.
Iba na. Matigas na si Pain. Yan. May konting lagitik na lang mga bro dahil sa rocker arm. Bala na si boss magpa-welding sa La Union yan mga kabro. Boss basta break-in lang ha. Break-in lang. Naka-sidecar pa bago yung connecting rod tsaka bagong rebore. Yun o. Maririnig mo yung lagitik niya. Transformers. Kagawad, paalam ka na kay madam. O sige boss, ingat. Ingat. Yun, takbong 40 lang. Medyo matatagalan silang makakauwi. La Union pa. Oo, doon yun pa. O, paalam ka na kagawad. Dapat Huwag nyo gawin lang ang suglay sa aming belt. Palagi po may panood. Let's damen. Joby, kaya na. At si brother, Lito. At ako. Nangalan na kasama ko. At saka kayo, brother. Salamat sa kanya. Okay. Ayan na mga kabro, balik na tayo sa laboratorio dahil may isa pang Motoforce 155. Hindi ko alam kung tatapusin namin ngayon or itutuloy na lang bukas, pero siguro isasagpat na lang namin sa chassis yung makina para mapandar ko na lang bukas ng maaga para makuha din ng maaga nung may-ari. Okay mga kabro, isi-share ko lang yung makina ng Motoforce Pinoy 155. Yan, ipapakita ko lang sa inyo yung mga nagpalitan natin dito. Motoforce Pinoy 155. Okay, so nagpalit tayo dito kanina mga kabro ng bearing ng transmission dun sa main shaft. Ang size ng bearing na to ay 6202. Kapag sira to mga kabro, ayan, kapag malala na yung sira niya, ang magiging cause niyan ay magra-running clutch yung inyong motor kahit nakapisil kayo sa clutch. Okay, ito din yung idle gear niya, pinalitan na rin natin. Timing gear, nagpalit din tayo at ito yung kanyang piston na nagpalitan dahil pinaribor natin yung kanyang cylinder block. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung sukat ng pin ng piston para lamang sa mga hindi pa nakakaalam mga kabro. Para magkaroon din kayo mga kabro ng ideya. Susukatin natin itong kanyang piston pin. Okay? Kunin lang natin yung digital caliper natin para masukat natin. At sukatin natin para alam ninyo mga bro. Tantananan. Okay mga bro, pin 13. 13mm lang mga kabro yung kanyang pin ng piston. Yan. Pin 13 lang mga bro. Yan, pakita ko sa inyo mabuti para maniwala kayo. Yan. 13.0 mm. Okay, kita nyo mga bro. Ang Pinoy 155 or Pinoy 125 ay pin 13 lamang po yung kanyang piston pin. Okay? Siyempre, kapag pin 13 lang yung kanyang piston pin, pati yung kanyang connecting rod mga bro ay maliit. Parang kagaya lang nung mga sa wave mga bro yung kanyang butas ng connecting rod pin. Okay? So, kung hindi ako magkakamali, itong kanyang piston ring ay parang same lang sila ng Raider 150. Okay? So, kung magko-convert din pala kayo mga kabro ng makina ng Pinoy 125 or 155, i-convert nyo sa 175cc, syempre, obligado kayong magpapalit ng buong sigunyal. Hindi pwedeng magpalit lang kayo ng black ng 175cc or 150cc ay hindi nyo papalitan itong kanyang connecting rod. Dapat magpapalit kayo ng buong sigunyal ng CG175 or CG200. At kung gusto nyo din patabain yung kanyang piston pin, magpapalit kayo ng ngayon, yung CG150, CG175 or CG200 kung gusto nyo mag-upgrade. Okay? So, ganun lamang po yung makina ng Pinoy 155 or Pinoy 125. Yan. So, dito na natin tatapusin mga bro. At hindi ko na may papakita sa inyo ngayon yung pagpandar natin nito. Ibibideo ko na lang sa inyo para ma-update ko kayo kapag napandar natin to. So, ngayon, hanggang dito na lang muna yung ating video. At hanggang sa susunod na vlog mga bro, pagpalain kayo ng Panginoon.